Pagpasensyahan nyo yung In progress. na kung medyo maingay ang aking nasa paligid, pasensya na. Ayan, I'm Cynthia Matias po, isa po sa financial educator dito sa IMG, no? At dati po akong OFW sa Hong Kong for 5 years. At ngayon po ay ginagawa nating full-time, I mean sa part-time din dito sa IMG, no? Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa isang oras na makabuluhang pag-aaral nating ito, no? Welcome to IMG, the Total Financial Solution. So sa lahat po ng mga nandito ngayon na guests, ito po pwede kayo magkaroon, tanong niyo po yung nag-invite sa inyo, pwede kayo magkaroon ng campaign and protect na worth 20,000 personal accidental insurance. And bago po tayo magsimula, tayo po muna yung magdasal. True Millionaires Prayer by Brother Bo Sanchez. Sa lahat ng Catholic, you can sign off the cross, pero kung Catholic, you can bow your head. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Ayan, once again po, welcome to International Marketing Group. Ayan po ang IMG po. Sino nga po ba ang IMG? No? Ang IMG po ay may campaign. So hindi po kami nangangampanya ng mga politiko. So dito sa IMG, nangangampanya po kami na makapag-educate ng 30 million Filipinos sa taong 2030. At ngayon po ay nasa 13 million na po yung natuturuan. At sa mga nakikinig ngayon, ay congratulations po at bahagi na rin po kayo ng aming campaign ngayon sa mapapakinggan niyo po mamaya. No? Financial education, it's not an option, it's a necessity. International Marketing Group is committed to educate and empowering 30 million families by 2030 po. So IMG, where innovation meets inspiration. No? So dito din sa IMG, di ba ngayon, ang dami-dami ng nagbabago sa atin, di ba? Nandiyan ang nag-innovate na. So dapat sabayan din natin yun. Ano? Pero sa dami na ng innovation ngayon, medyo masaya na nakakatakot din. So may kaakibat din na medyo nakakatakot yung nangyayaring mga computerized na ngayon, yung mga AI na. So mamaya tatapik po natin yan. Dahil yun nga sa mga pagbabago, no? So may mga challenges din pala yun. So gaya nito, a challenging future, a large number of Filipinos will face increasing challenges in four major areas. Ano-ano nga po ba yun? Na pwede nating kaharapin yung mga challenges na yun sa darating na panahon. Actually po, nangyayari na ngayon. 22 years ago, etong slide na to, halos ito din po yung itinuturo ng IMG. Kaya napakaswerte nung mga 20 plus na dito sa IMG na in-execute na nila. So etong mga tinuturo na dito sa etong maririnig nyo mamaya, napaghandaan na po yan ng mga tao na 20 plus na dito sa IMG. So ano-ano nga ba yung mga pwedeng kaharapin natin, no? Number one, uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs, di ba? So number one na to, nakikita na natin at na yung uncertain labor market, ano. So ang dami ng mga nawawala ng trabaho na dahil nga sa mga automation, ano. Kaya akala natin na kahit ang ganda ng trabaho natin, ang ganda ng tinapos natin, so pwede tayong mawalan din ng trabaho dahil nga sa mga automation na nangyayari na ngayon, di ba? So number two, low savings and high debt have a major impact on retirements. Many people may have to work beyond 65 years of age to survive. So isa pa to, number two na low savings, especially tayo mga Pilipino,
wala tayong savings. Actually, wala nga tayo, halos wala tayong savings, pero ang laki-laki ng utang natin. So pwede itong magkaroon talaga ng impact sa retirement natin, di ba? Wala tayong savings, pa paano tayo kapag nag-retire tayo? Kaya kung nakikita naman natin, di ba, no, na ang daming matatanda ngayon na kahit hirap na nagtatrabaho pa rin. Bakit? Dahil wala silang naipon nung kalakasan nila, walang ipon para sa retirement years nila, no. Kaya wala namang may gusto, hindi walang choice kundi magtrabaho pa rin kahit na matanda na. Kaya dito sa IMG, pinapaalam namin na ngayon pa lang na kumikita ka, ngayon na nagtatrabaho ka, ngayon na malakas ka pa, paghandaan natin yung retirement years natin. Number three, the high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. So dito, isa pa to na talagang yung paghahanda sa education ng mga anak natin, napakahuli na to. Minsan talagang hindi pinaghahandaan yung tuition fee ng mga bata. Kaya ang nangyayari kapag ang lagi nating madalas, bahala na, tsaka na. Pero ayun, na pagdating ng panahon, magka-college na yung anak mo, hindi na paghandaan. Kaya ang nangyayari, minsan pag halimbawa yung anak mo may gustong kunin let's say kung gusto niya mag-nursing, gusto niyang mag-medicine, dahil wala kang budget doon, ano ang nangyayari? Pakukuhain mo na lang siya. Yung kaya ng budget mo, minsan pa nga yung 2 years, di ba? Kasi hindi na paghandaan. Kaya dito, itinuturo natin na paghandaan natin habang ginagawa pa lang natin yung anak natin, di ba? Na nasa tiyan pa lang natin yan, dapat pinaghahandaan na natin yan para sa kanyang college. Number four, increasing cost of living make many people have difficulty in savings money for their future needs. And when the need arises, repair, illness, tuition, etc., the only option is debt. So yan talaga naman po na dahil nga wala tayong savings, kapag may mga emergencies, gaya may nasira sa bahay natin, may nagkasakit, walang tuition fee yung anak, wala tayong ibang option kundi ang mangutang. Kasi wala tayong na-save, wala tayong pera na naitabi para sa mga emergencies na to. Kaya kahit sabi dito, living in one of the wealthiest countries in the world like the US, many people may still retire poor. Akala natin na kahit pala nasa mayamang bansa yan, nasa Amerika, nasa Canada, akala natin, di ba, akala natin na ang lalaki ng sweldo nila, di ba? Pero yun lang yung akala natin na kasi kahit gaano kalaki yung pera mo, kung hindi mo alam yan hawakan, kung hindi mo alam kung paano yung mga paraan kung saan mo dapat ilagay yan. So, nangyayari po, wala sa yaman ng bansa na pinanggalingan mo. Kung hindi ka matututo ng financial education, uuwi ka pa rin ng Pilipinas na walang ipon. Kaya dito sa IMG, itinuturo ang lahat ng paraan. So, control your future. Your future is not in the hands of your employer, your union, your government. It's neither in the hands of your bank nor your broker. So, control natin yung future natin. So hindi yung employer mo yung magko-control niyan sa future mo. Hindi porket employed ka, kagaya ko nung nasa Hong Kong ako, hindi yung employer ko magsasabing, "O sige Cynthia, since nandito ka sa akin, empleyado kita, payayamanin kita." So wala sa kanila, wala din sa gobyerno natin, 'di ba? At lalo wala sa bangko natin yun. So nasa ating mga kamay kung paano nga natin ba baguhin yung future natin. So the future is in your hands. Make money, save money, accumulate money, protect your money. So yung future natin nasa ating mga kamay, tayo yung gagawa nun. So ngayon na kumikita tayo, ngayon na may sweldo ka, ngayon na kumikita ka, gumagawa ka ng pera. Pero dapat sa sweldo mo yun, dapat alam mo na magtabi doon. Dapat kahit papano sa kinikita mo, sa sinisweldo mo, dapat nagsisave ka ng pera. At
yung sinisave mong pera naman yon, dapat alam mong paramihin nyo. Dapat nag-accumulate yun. Dapat alam mo kung paano paramihin yung itinatabi mo. Hindi yung inilagay mo lang yan sa bangko, hindi mo lang inilagay sa alkansya mo or sa ilalim ng unan. So dapat alam natin kung saan pwedeng ilagay na lalaki yung pera mo. Mag-grow yung pera mo. At higit sa lahat, syempre, protektahan natin yung ating pera. Tayo yung naghirap dyan. So, wag natin na yung iba lang yung nakikinabang. Nandiyan yung o-offeran ka ng kung ano-ano na magdodoble yung pera mo. Tapos ikaw naman, dahil nga dodoble yung pera mo, agad-agad ka naman na maniniwala. So, dito sa IMG, ituturo sa atin kung paano nga ba gawin to make save money, accumulate money, and protect money. So be your own money manager. Understand how money works. So dito tuturo kung paano nga ba nagtatrabaho yung pera na pwede pala natin pagtrabahuhin yung perang kinikita natin ngayon. So make money work for you. So pagdating ng panahon tayo, ngayon trabaho ng trabaho para magkaroon ng pera. Pero hindi natin alam na pwede palang pagtrabahuin someday yung pera natin. O pwede natin sabihin, pera, ikaw naman yung magtrabaho para sa akin. Kaya ngayon, dapat inaalam talaga natin na yung mga bagay na ganito na itinuturo dito sa IMG. You can build up strong financial foundation. So ito yung isa sa mga nagpagising sa akin no nung nakilala ko ang IMG, etong financial foundation. So para tayong nagpapatayo ng bahay na dapat di ba ang inuuna natin diyan matibay yung foundation. So ganun din sa ating financial house. Ano ba yung dapat natin patibayin? So dapat matibay yung pundasyon natin. Dapat meron tayong healthcare. Bakit kailangan natin ng healthcare? Kasi ito yung magbabayad kung sakaling magkasakit tayo. Ito yung magbabayad. Meron tayong ilalaan na pambayad kung sakaling magkasakit tayo. Sabi nga, di ba, health is wealth. Isang sakit, pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng mga ininvest natin, lahat ng mga iniipon natin kapag nagkasakit tayo, pwedeng mawala lahat ng mga yan. The second, ito yung healthcare, ito yung protection mo para sa sarili mo. At ang pangalawa naman, dapat protektahan mo naman yung pamilya mo in case naman na mawala. So, kailangan natin dyan ng life insurance. So, bakit kailangan natin ng life insurance? Kasi in case na mawala tayo dito sa mundong to, dapat merong maiiwan sa family natin. Instant money to na kung hindi man ma-replace yung sarili mo, na hindi man mapunuan na yung pagkawala mo, di ba? Pero magpapatuloy pa rin yung mga naiwan mo dahil sa life insurance, lalo na kung may maliit ka pang anak. At second, yung manage debt. Dapat na wala na tayong utang or bawasan na natin. At lalo na kapag nagkakaedad tayo na dapat wala na tayong utang para naman ipon na dapat yung meron tayo pagtanda natin. Magkaroon tayo ng emergency fund. So ito yung emergency fund, dapat meron tayong 3 to 6 months ng ating kita, dapat nakatabi ito sa bangko. No? Kung kumikita ka ng 20,000 per month, dapat yan 60,000 nakatabi sa bangko. Doon mo lang kukunin kung may mga emergencies, gaya may nasira, may biglang nagkasakit. So sa emergency fund mo lang yun kukunin. So ang dami-dami nating emergency sa buhay, pero wala tayong fund. Kaya dito po, kailangan matutunan natin magtabi tayo ng 3 to 6 months ng ating kinikita buwan-buwan. That's the time na mag-i-invest na tayo. So, nandiyan na investment dito na. Bakit na pinakataas yung investment? Ano? Kasi kung ang dami-dami mong investment, tapos wala kang healthcare, ano pwedeng, kapag nagkasakit ka, ano yung pwedeng mangyari sa mga investment mo, sa mga inipon mo? Ipababayad mo lang yun sa ospital. Hindi kagaya kung meron kang healthcare na itinabi talaga, kinuha mo talaga yung in case na magkasakit ka. So, yun lang yung kukunin mo. Nasisave yung iyong mga investment. So, kung ang dami naman nating investment tapos nawala tayo, diba, nawala tayo. So, ano mangyayari dun sa mga investment na yun? Maibibenta at maibibenta pa rin yun. Kaya napaka-importante po na simulan natin sa baba ang ating pag-build up ng strong financial foundation. So ayan, dapat meron tayong healthcare, meron tayong life protection,
magkaroon tayo ng emergency fund and yun yung mag-invest tayo. Pwede naman ng habang nag-i-invest tayo, ah, la- siguraduhin lang natin na meron tayong healthcare na. So a new world of possibility, the era of the informed consumer. From do-it-yourself home improvement, book, travel, shopping on eBay and Amazon membership. More people are learning how to get better and save money on products and services. Di ba ngayon, nagpapamember tayo sa mga gaya sa SNR, di ba? Kapag nagpapamember tayo dyan, malaki yung nadi-discount, di ba? Mga SM Advantage, so aware na tayo sa mga sa mga kinukuha natin kagaya ng mga 'di ba kung sa may Suki card sa Mercury Drug kasi alam natin na merong discount kagaya nung SM Advantage no ako medyo na ano na experience ko yung SM Advantage. Imagine nung minsan na bigla akong nag-grocery, no? Tapos sabi niya, "Ma, may SM Advantage." Tapos pag ano, sabi ni Ma, meron ng 500 pesos. So, di ba imagine, nag-ipon ka, parang wala lang, basta nagpupunta ka ng SM, di ba sinaswipe nila yon. Tapos biglang may 500 pesos ka, di ba? Ang laking bagay. So, ganun din dito sa IMG. So, marami tayong mga pwedeng makadiscount dito. IMG is a new concept in financial industry. So nandito na lahat ng kailangan natin. So get educated on all aspects of personal finance. Have access to hundreds of financial products and services. Receive trainings and support to manage their money. Save money on various products and services. Earn commission by sharing their know-how with customers in fast-growing industry. You can learn and earn in the financial industry. So, do you know how money works? So, alam po ba natin kung paano nagtatrabaho yung pera? So, eto po, isa rin to sa medyo ano sa akin, etong X-curve concept, no? So, etong nakikita nating green line, ito yung law of building wealth. Ito naman na black line na nagsimula sa taas pa baba, ito naman yung law of decreasing responsibilities. So, etong green line na nasa baba, pataas, ito yung bata pa tayo. Bata pa tayo dito. So kapag bata pa tayo, syempre dito pa lang yung nagsisimula tayo magkapamilya. So kaya wala pa tayong naiipon. Pero wala pa tayong naiipon dahil ang dami nating responsibilities. Syempre nandiyan yung mag-aaral yung mga anak, mga bayarin sa bahay, at marami pang yung mga loan, pagkain. So, dito, bata pa tayo, generally less secure tayo, no? So, dapat habang sa dami ng responsibility natin, so dapat meron tayong life insurance dito. Bakit? Kasi dahil nga bata pa tayo, bata pa yung mga anak natin. So, in case na mawala tayo, so dapat secured yung maiiwan natin, di ba? At syempre, hindi naman dyan. At kapag tumanda naman tayo, so dapat meron na tayo. Dapat secured naman na tayo dito. So dito na, dapat pag matanda na tayo, konti na yung responsibilities natin. Para naman kapag matanda na tayo, ayun, meron na tayong may ipon na tayo. Kaya habang bata pa tayo, nag-iipon na tayo para pagdating ng ating pagtanda, meron na tayong malaking ipon. So nabawasan na yung mga responsibilities natin. So yung mga nabawas na responsibilities, yung mga bayarin na yun, kagaya 'di ba kung nagpapaaral ka, tapos na yung mga anak mo. So dapat yung instead ng pang tuition fee ng anak mo, na isi-save mo na yun, na ilalagay mo na yun, na isi-save mo na, kaya pagdating ng ating retirement years, ayun na, dapat malaki na yung ating ipon. Nandiyan na dapat yung mga investment. So the rule of 72, you may need at least 10 times of your to properly protect your family. So no, you may need at least 20 times your income have enough for retirement. So dapat yung kita mo annually, dapat 20 times noon yung nakatabi para sa iyong retirement years. The magic of compounding interest. So ito po ang isa din sa
nagpagising sa akin nung, ganito pala, no? Pwede pala na ang alam ko lang tayo kasi mga Pilipino, ang alam lang natin sa bangko, mag-ipon, di ba? At tsaka yung mga magulang natin, yun din naman ang alam. Kaya yun lang din ang naituro. Pag sinabing, mag-ipon ka, mag-iipon tayo sa bangko. So dito, tinuturo yung compounding interest. So ibig sabihin, yung 72, i-divide mo daw sa number of interest kung saan mo siya inilagay. So kagaya nito, so kung saan mong interest inilagay, kagaya dapat i-divide mo yun sa 72. Kagaya nitong example na to, 72, kung sa 4% mo inilagay yung pera, so every 18 years siya double. Money doubles every 18 years. Let's example, 29 years old ka ngayon. So inilagay mo siya sa 4%. So 20 every 18 years dodoble yung pera mo. So 72 divided by 4%, ayan, so 47 years old ka, dodoble yung pera mo. And then another 18 years na dadaan, 65 years old ka, meron ka 400,000 pesos. So dito naman sa 8%, kung ikaw ay may pinaglagyan na 8%, so ibig sabihin 72 divided by 8 equals 9. So every 9 years, dodoble yung pera mo. Kung 29 years old ka ngayon, after 9 years, dodoble yung pera mo. And then another 9 years ang dadaan. 47 years old ka, may 400,000 ka. Kung after 9 years, 56 years old ka, may 800,000 ka. Another 9 years na dadaan, 65 years old ka, may 1.6 million ka. So dito naman 12%. Kung si Ma'am Weng, no, gaya si Ma'am Weng, no, kami, natuto kami na pwede pa lang may paglagyan ng 12% at dito sa IMG itinuturo yan. So sa mga mutual funds, so ayan. So 72 divided by 12 equals 6 years. So may pwede pa lang paglagyan ng 12 years at minsan nga mas higit pa sa 12 years, no? Money doubles every 6 years. So kung age 29 ka ngayon at inilagay mo sa 12% yan, after 6 years, 35 years old ka, meron kang 200,000. And 41 years old, may 400,000. 47 years old, may 800,000. 53 years old ka, meron kang 1.6 million. Hello, ma'am? Hello? So ayun, may 1.6 million pesos ka. Imagine po, no, kung dito, kung ang alam lang natin, no, na ilagay sa bangko, meron palang pwedeng paglagyan ng mas mataas pa. At dito ko lang din yan sa IMG na laman. So imagine mo, 53 years old ka, may 1.6 million pesos ka, di ba? At pag 59 years old mo, may 3 million and 200 pesos ka. At pag edad mo na 65 years old, 6.4 million pesos pala yung pera mo. Di ba? Napakalaki ng difference. Isa lang ang ano dito na yung lamang talaga yung may alam. Ang alam lang nga natin sa bangko pero dito sa IMG ituturo na meron palang masigit pa na pwedeng paglagyan. Kaya ano yung difference dito ng mayayaman sa mahihirap? Talagang iba yung may alam. Yung mayayaman, alam talaga nila na kung paano nga ba at saan ilalagay yung pera. At ngayon, dito sa IMG, nalaman na namin yung mga bagay na to. Kaya gano'n na lang din namin i-share tong mga bagay na to na pwede palang kumita yung pera natin ng ganito kalaki compare sa kung 65 years old ka na 400,000 lang. Ay kung sa bangko na wala pang 1%, di ba? So lamang yung may alam. So kaya gano'n na lang, imagine po na yung lahat ng ma-educate natin, lahat ng mag-execute na 20 million, 'di ba, na campaign ng IMG, no, na ma-educate lahat ang 30 million Filipinos. Kung lahat mag-execute, imagine na ang bawat Pilipino merong ganitong halaga kapag tanda nila. So wala nang mahirap. Kaya napaka-importante po lalo na po sa mga nakikinig ngayon na mag-execute po tayo sa mga naririnig natin ngayon.
So what do the wealthy know that normal people don't? Yun po. So lamang yung may alam. So the difference between 400,000 at 4% versus 12% is 6 million pesos. So 6 million is equivalent to 20 years salary of a person who works at annual salary of 300,000 or 25,000 per month. So dito masisimulan natin pay God in yourself first. So ito yung kung sa 100% na kinikita mo, 10% nun itabi natin. Tithes, ibigay natin kay Lord kasi lahat naman ng meron tayo, trabaho natin, pinagkakakitaan natin, lahat galing yun kay Lord. So ibalik natin sa Kanya. At yung 20%, yun yung isweldo natin sa sarili natin. At yung 20% na yun, na itinatabi natin, ilagay natin sa savings and investment. And yung 70%, yun lang yung ating pagkakasyahin. Diba? So, tiyaga-tiyaga muna tayo kung yun talagang, diba na, yun lang talaga yung kasya sa 70%. At kung hindi naman talaga kasya, gumawa tayo ng paraan para madagdagan. Kung kinukulang yung 70% na yun dito sa IMG, pwede nating dagdagan yung 70% na yun. At dito, pwede natin yan matutunan sa IMG. Ang magkaroon ng extra income. So savings in investment, do you know how mutual funds work? So do you realize that the interest and savings account is currently too low to offset inflation and taxes, that you are most likely losing money every day? So di ba yung mutual funds, yung kanina na pwede pala nating ilagay sa 12% at dito sa mutual fund yan. Pwedeng kumita o higit pa. So dito ko rin na-realize no na pwede pa lang ang ang alam lang natin paglagyan is yung bangko na 1% lang. 1% lang yung kinikita, minsan wala pa nga. 'Di ba? People will face the problem of living a long life without adequate income. So with understanding and proper preparation, you can build up your future for retirement. So kapag nalaman natin, especially itong mga tinuturo dito sa IMG, na pwede pala natin paghandaan yung ating retirement years. So do you know about life insurance? So ayan, pag life insurance na ang ating pinag-uusapan, minsan 'di ba, ayaw nang pakinggan ng mga tao. Kasi kahit ako ganun din naman pag narinig ko na yung salitang life insurance, parang ibang usapan na 'yan. Pero dito sa IMG, ipaiintindi sa atin kung ano-ano nga bang mga insurances, kagaya na lang nito, the difference. Dito, pinag-uusapan natin o malalaman natin kung ano yung difference ng term life, whole life, universal life, variable life. So meron tayong mga proper trainings dito. How group insurance in your workplace works. So the DIME method to calculate your insurance protection, you need proper insured or underinsured. So dito po, may mga trainings tayo dito, may mga proper trainings tayo dito about sa mga insurances. So are you insurable or uninsurable? Kaya ngayon na insurable pa tayo, dapat kumuha tayo na ng mga health insurance, life insurance, di ba? So, kasi hindi lahat ng mga insurance, pag gusto mong kumuha, kung may sakit ka na, hindi ka na rin tatanggapin. Kung may edad ka na, napakamahal na po. Kaya ng mga senior years. So are you the type of person who buys insurance, puts the policy in the cabinet and never look at it? So ayan, minsan ang dami-dami nating insurances na basta minsan binentahan lang tayo, tapos ilalagay na natin sa cabinet na hindi man lang natin tiningnan. Minsan akala natin healthcare yung kinuha natin. So minsan yun na yung sinabi, yun yung naintindihan mo. Kaya minsan may mga ganyan na tao, okay na, meron na akong health insurance. Pero kapag punta nila sa hospital, akala nila, meron na nga sila, na bigla na lang nilang malalaman kung hindi yung kanilang kinuha pala sa mga critical illness, hindi naman critical yung kanilang pinunta dun sa hospital na yun. So, useless din yung kanilang pagkuha. Kaya dito po sa IMG, ituturo po kung ano ba yung kukunin ng mga insurances. Do you know about long-term cares? Dito ko rin naintindihan na meron parang mga long-term care, ano?
Ang alam ko lang yung mga short-term care, no? So, what if you live too long? So, dito ko nalaman na meron pa lang na kapag tumanda tayo, ay meron tayong pwedeng asahan. So, do you know the lifetime income option of long-term care can provide you with as long as you live. So, no, yan, dito ko rin yan naintindihan na meron palang mga long-term care na pwedeng nating magamit sa ating pagtanda. Yung wala na tayong trabaho, wala na, matanda na tayo, hindi na natin kayang kumuha ng, ah, hindi na natin kaya magtrabaho, di ba? So, alam naman natin na hindi naman forever yung ating lakas, hindi forever yung ating trabaho, hindi forever na nasa abroad ka. Kaya dito ko naintindihan. Kaya nung nalaman ko to, na in-explain sa akin, nasa Hong Kong ako, hindi ako nagdalawang isip na kumuha ng long-term care kagaya ng Kaiser. So, no, long-term care to provide your health care when you retire or when you work, someone to take care of you when you get old. So, kagaya ng, yung long-term care, kagaya ng Kaiser, yun po, yun yung pwede nating maasahan na sumasagot na siya sa tatlong tanong. At meron tayong mga trainings po dito at itanong niyo po sa inyo, sa mga nag-invite sa inyo, kung ano yung, kung paano nag-work yung Kaiser po. So how comfortable is your healthcare situation after age 60 depends on the decision you make today. So paano ka nga ba pag 60 years old na, napag-isipan mo na ba yan? Kaya ako nung nalaman ko to, na diniscuss sa akin to, oo nga naman, ano, paano nga ba pag edad ko ng ganito, kanino ba ako aasa? Bulsa ba ng anak ko, sa bulsa ng anak ko? Kasi syempre wala nang laman yung bulsa natin yun, wala na tayong trabaho. So kaninong bulsa yung uubusin mo kung sakaling magkasakit tayo sa panahon ng ating katandaan, di ba? So ngayon na gaya nito na na naririnig na natin na may mga ganito palang bagay kagaya ng Kaiser. So alamin po natin kung paano po 'yun nagwo-work. Kaya ako nung narinig ko, naintindihan ko talaga namang hindi ako nagdalawang isip na kumuha ng Kaiser. Do you expect the government or your children to take care of you if you live too long? So 'di ba, nakakasigurado ka ba na yung gobyerno na paghahandaan ka ba niyan kapag nagkasakit ka ba yung gobyerno na yung sasagot sa inyo, 'di ba? Nakikita naman natin yung pila pa lang sa yung may sakit ka na nga, pipila ka pa ng pagkahaba-haba, 'di ba? Kaya ngayon pa lang na kumikita tayo, alamin natin yung mga bagay na ganito. So, ina-expect mo rin ba na yung anak mo yung magte-take care sa'yo, di ba? So, ngayon na kumikita tayo, wag natin gawing retirement fund yung ating anak. You can prepare for your golden years. So, do you know about the high cost of education? Do you know most parents don't prepare their children's college educational funds, no? Prepare not to think about it all, hoping that things will somehow work out. So ganun tayo, hindi naman talaga natin pinaghahandaan tong mga tuition fee ng anak natin, ano? Parang bahala na si Batman. So kawawa na si Batman, di ba? So kung nakakapagsalita nga lang si Batman, 'di ba? Usually ganun, bahala na pagdating ng panahon, kung ano na lang. So ito, na kawawa naman yung mga anak natin. Hindi naman ginusto ng anak natin na lumapas dito sila sa mundo, no, na mahirap, na wala na hindi sila makapag-aral. So karapatan nila yung makapag-aral. Kaya tayong mga magulang, karapatan natin na paghandaan yung kanilang pag-aaral. Kaya habang bata pa yan, lalo na sa mga magpapamilya pa lang, sa mga anak natin, dapat itinuturo na natin to. Yung mga magpapamilya pa lang na anak natin, dapat alam na nila to. Para naman pagdating ng panahon na yung mga anak natin naghihirapan, di ba? Kaya paghandaan natin yung kanilang educational funds. It is important to understand college costs dahil alam naman natin taon-taon hindi naman bumababa ang mga tuition fees, di ba? Pataas ng pataas. So you can understand and participate in college planning programs and say your children's college education. And put so much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into college planning. Take charge of your children's futures. So, dapat obligasyon na yun ng mga magulang na pag-aralin sila. Kailangan na ngayon pa lang, lalo na yung magpapamilya pa lang. At sa mga anak natin, sa mga nakikinig ngayon, yung may mga anak na
may pamilya na o nagsisimula pa lang magtrabaho, ipaalam natin na may mga ganito na na pwedeng paghandaan yung kanilang mga magiging anak o yung mga anak pa lang nila na maliliit ngayon. So do you know, without proper planning, your asset and family may not dead. So who will care for your underage children? So dito, no, ituturo din sa atin na pwede na pala natin pwedeng protektahan na natin yung ating pamilya. Proper planning sa ating mga assets, kung sino, pwede nating ilagay na yan sa will, no? Pwedeng, akala ko lang noon din kapag yung mga last will, di ba, last will, akala yung pag mamatay na, matitigok na. So, ngayon, dito ko lang din nalaman sa Gina, kahit na ngayon buhay pa tayo, dapat lahat na yan nasa will. Kung halimbawa mawala, sino yung aalaga ng anak mo, ng underage na anak mo? So, how will you keep an 18-year-old from spending her inheritance? Kung, di ba, pinamanahan mo, tapos bata pa siya. So, dapat nakalagay na in case na ganito, kung sino yung mag-aalaga doon sa underage mo na anak, na bata mo pang who gets your home, who inherits all your bank accounts. So, dapat yan nakalagay na mm, can you avoid family arguments? Can you avoid family arguments over your belongings and keepsake? So, di ba? Para naman na maiwasan yung pag-aaway, lalo na kung halimbawa yung anak mo 3, 4, 5. So, kanino ba mapupunta yung bahay mo? So, dapat nakaayos na yan. So, pwede ka nang gumawa ng will. Ngayon pa lang na buhay tayo, di ba? So, para maiwasan yung mga arguments. Minsan kasi kapag tigbok na, so ayun na. Lalo na sa lupain, yung magkakapatid, nag-aaway-away pa dyan. Mas maigi na talagang, ngayon pa lang, alam mo na. At nalalaman na rin nila kung kanino mapupunta. So, who will operate your own business? Who decides your health, care, or end of life decision? Minsan, ito din di ba? No? Minsan na-hospital ka, gaya nga ng kapitbahay namin na ang tagal na sa hospital. So, parang dapat nakalagay din pala halimbawa na kailangan ng i-end yung buhay mo. Minsan kasi yung apparatus na lang talaga yung bumubuhay. Minsan tatapatin ka na ng doktor. So at least alam mo na ilagay mo na in case na mangyari yung ganito, meron ng pipirma kung sino talaga yung, let's say na yun na pwede nang tanggalin yung mga apparatus, di ba? So, napakahirap na minsan magtuturuan pa sila. At least kung nailagay mo na yan, wala nang questions pa, di ba? Do you have a will? So, ayan, meron na ba tayong mga will? Lalo na kung marami tayong anak, no? It's good to have your wishes documented so they can be carried out. So, be part of a new industry to help families. So, ayan, maging party po kayo ng IMG na marami tayong matulungan to Global Campaign for Financial Literacy. Maging parte po kayo ng aming campaign na makapag-educate ng 30 million Filipinos by 2030. So ayan po ang atin. Meron po tayong mga books. Dito po lahat ng gagaling yung etong mga pinag-usapan natin. Pahapyaw pala pero dito sa books. Marami po dito. At may mga workshop po tayo. Ito po, Financial Foundation Educational Program. So ayan, meron po tayong workshop. So, ito ang IMG Preferred Membership Benefits. Ayan, kapag member po tayo ng IMG, ayan po ang ating card. So, at kapag member ka po ng IMG, ayan po, dahil nga ang pinag-uusapan natin ay paraan ng tamang pag-iipon. So, dito po, kapag member ka kapag nag-enroll ka sa IMG, automatic na meron kang 1,000 pesos sa iyong Soldibo Fund. Ito yung mutual fund po na kanina pinag-uusapan natin. Meron na rin tayong 100,000 accidental insurance. Meron na rin po tayong 50,000 life insurance by Fidelity. Ayan, kung ikaw naman po ay OFW, kagaya ko po, kagaya ni Ma'am Weng, ayan po kami ay may mga protection, worldwide protection. Kahit nandito na kami sa Pilipinas, yun po ang kagandahan dito sa IMG. No? Kaya sa may mga kamag-anak, kapatid, kaibigan, i-share nyo po ito
na napakahalagang halagang bagay. Imagine niyo po, no? Worldwide protection, um, kapag accidental benefit, 500,000, burial benefit, 100,000, accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Act of terrorism, meron tayong 600,000. Unprovoked murder and assault, 600,000. Accidental disablement benefit. So, at ito po, lahat ng parte ng ating katawan ay mayroong kaukulang presyo. Mawalan po tayo ng limbs, ayan po meron ng mga price ang ating buong katawan. Kaya napakahalaga po na malaman to ng mga ating mga kamag-anak or kaibigan ng ibang tao, no? Na lalo na yung mga nasa ibang bansa po talaga. Ang swerte, kagaya namin na kahit nandito na kami sa Pilipinas, ito pa rin yung aming benefit. Kaya minsan maraming gustong yung international, pero hindi po pwede kung nandito ka sa Pilipinas. So, i-share po natin ang mga bagay na to. Ayan, meron pong benefit number 10, repatriation. So, ayan, meron po tayong exclusive, meron tayong unlimited consultation sa Kaiser Medical Center. So, meron sa Robinson Manila, Robinson's Galleria, EPSA, ayan po, dyan po ako nagpapa-annual physical exam. Libre po yan once na meron ka pong Kaiser. Libre po yan. Meron tayo sa Santa Rosa, San Pablo, Mactan, SM City, Cebu. Meron tayong discount medical services for members sa Kaiser Medical Center. Discounted for immediate family. Ayan po, pwede po nating magamit ang ating Kaiser. So, depende pa rin po yun. Kaiser. Ayan, libre po tayo ng lens ng ating salamin. Ng frame. 2 beses po yan sa isang taon. Pwede po tayo makalibre sa mga kagaya kung nagsasalamin po. So, libre po tayo dyan. Meron po tayong 2 frame yan. So, pwede rin po tayo ng legal assistant program. Libre po yan. 45 minutes. 2 beses po sa isang taon. 45 minutes po. Pwede po tayong mag-solve sa ating mga lawyer. At ngayon po sa mga guests sa mga guests po ngayon, meron kayong 20,000 personal accidental injury. Tanong niyo po yung mga nag-invite sa inyo. So, ayan, free financial ebook. Meron po tayo niya free financial video. So, susunod na yan, free financial workshop, number 20. At ito ang ating workshop number 1, increase cash flow, building a strong financial foundation. Workshop number 2, building wealth asset accumulation. Workshop number 3, workshop number 4, retirement planning, building business in the financial industry. Workshop number 5. So, ayan po ang ating mga workshop. So, ayan, libre din po tayo dito pwede po tayo dito magpa-license. Free ebook insurance licensing examination. So, kagaya ko po, license po tayo. At meron dito ang free financial check-up. So, ayan, kung nagkukonsulta tayo kapag may sakit tayo, nagpupunta tayo sa doctor. Kung masakit ang ngipin natin, nagpupunta tayo sa dentist. So dito, kung bakit ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho, bakit hindi ka pa nakakapag-ipon, hindi ka po kumukonsulta sa financial educator, no? So dito po, libre po ito. Libre po ang financial check-up na napakahalaga po na matutunan natin na magpa-check up tayo kagaya ng minsan kasi 'di ba, minsan kapag masakit nga yung ngipin natin, okay lang 'yan. Gagaling din 'yan. So parang ganoon din sa pag-iipon natin, no? Okay lang 'yan, makakaipon din tayo. So bakit ang tagal mo nang nagtatrabaho, hindi tayo, wala pa ring ipon. Kaya kailangan po natin magpa-check up. So, dito po, libre yan. So, healthcare products and services sa Kaiser, ayan, meron tayong most 18 life insurance products and services. So, dito meron din tayong mga free seminar kung gusto mo pong mag-invest, yung pure investment po. At dito, yung mutual fund, no, sa mutual fund minsan kung sa labas ka kukuha ng mutual funds, no, minsan may mga entry fee, pero dito once a member ka ng IMG, ayan po, 0 entry fee po tayo. So yan, my trade Palawan, ka partner din natin yan. Everest, ito naman yung memorial services.
So merong mga marketplace, kung etong auto program, so kung bibili po tayo ng sasakyan, ayan, malaki po yung pwede nating ma-discount dyan. So may mga promos tayo, benefit number 36. Ayun. Ayan, may IMG movies soon. So meron din tayong gold. Ayan, kung kailangan po natin ng real estate, no? Ayan, kapartner na natin ng SMDC, Ayala Land, DMCI. So yan may APS, Asset Preservation. So ayan na po, benefit number 40. Yan, kung gusto nyo pong bumili ng sasakyan, malaki po ang nadi-discount dito. So, ayan, being in the financial industry. So, ayan na nga po kung kinukulang yung ating 70% dahil na hindi natin mapagkasya yung ating 70% na kinikita, yung gaya na discuss natin kanina, no? So, dito sa IMG, pwede po tayo magkaroon ng business. So, pwede po madagdagan yung 70% na kinikita natin, no? So, pwede po tayo magkaroon ng business dito. So, ano ba yung gagawin natin? Hindi tayo magtuturo para gumastos yung mga kakilala natin o kamag-anak natin, kaibigan natin. So, magtuturo tayo para makaipon yung isang, ang ituturo natin, makapag-ipon yung ating mga kamag-anak, kaibigan. So, ayun yung ating business dito. Kaya, benefit natin yon at meron tayong mga travel the world. Ayan, ang isa sa pinakamaganda dito, no, yung travel the world. Kaya kung hindi pa napagtatatakan yung passport mo, no, pwede ka kapag member ka ng IMG, ayan, pwede ka makapag-travel. At syempre, pwede ka makatravel ng libre. At isa po ako dyan na libre po ang aking pamasahe dito sa Hong Kong. Di ba? Napakasarap po na mag-travel ng libre, no? At yan ay nandito na lahat sa IMG, gagawin mo na lang. So ayan, may mga pins, world class recognition, magkakaroon tayo ng mga pins dito, relo, rings, millionaire rings, no? Rolex, ayan, pwede tayong magkaroon ng mga relo, sasakyan. Pwedeng-pwede po tayong magkaroon nito. Libreng HMO, no? At tatrabahuhin na lang po natin. Lahat na po ibinibigay ng IMG. So ayan, meron tayong powerful portal. Once na member ka po, meron ka sariling password mo, may portal po tayo. At ayan, benefit number 50, makaka-receive po tayo ng daily email. So, at syempre, ang paborito din ng lahat at paborito ko ang NeuraCash. So dito po, kapag tumutulong tayo ng pamilya na matuturuan natin mag-ipon, so dito po inilalagay ang ating mga commission sa NeuraCash. Napakasarap po ng weekly, may marireceive ka sa email mo na meron ka ng extra income. Kaya nandito na po lahat sa IMG. Trabahuhin lang po. Ito ay Dominate Tools. So, kompleto po tayo niyan. Funnel Pages, Digital Marketing Platform. So, benefit number 54, Dominate Tool. So, kung ginagawa natin yung business, matutulungan po tayo ng mga Dominate Tool na yan. Itong mga affiliate links, so meron na tayong mga links na pwede na lang nating ipasa sa friends at mga kaibigan, mga kakilala natin. Ano. Yan, benefit number 56, Dominate Tool. Live webinar. So benefit number 57, pwedeng powerful feature pre-recorded webinar. So benefit number 58, Dominate Survey. 59, Powerful Features Event. Number 60, Stat Report. Benefit number 61, yan, may mga po tayo dito. Kagaya yan, benefit number 62, ayan, kagaya ni Sir Alan mo, no? Ang ating mga mentors dito. At benefit number 64, pwede po tayong, ganito, meron akong Visa card nito nung ako ay nag-enroll sa IM. At benefit number 65, ayan po, pwede po tayong maka-attend sa mga exclusive events. So, exclusive runs and contest, benefit number 66. So, ayun ano, kung ito
Kung kailangan mo ng life insurance, so may access ka sa MB Life, Fidelity, Most 18, Most GRP. Kung kailangan mo ng investment, ayan po, nandiyan ang Ramper, Soldivo Funds, Phil Equity, Atram, Family Sun Life, MyTrade. Kung kailangan mo ng real estate, ayan, nandito po ka-partner natin, SMBC, Ayala, DMCI, Vista Land, at kung kailangan mo ng mga general insurance, ayan ang MAPRE. So, ayan, ang mga non-life insurance. At kung allied services, so ayun no, our mission is not to sell insurance and investment. Our mission is to educate people about sound financial concept. If something were to happen to the breadwinner, we show families calculate their responsibilities and liabilities, how money works, how to pay themselves, and how to build up their wealth. So dito hindi po tayo benta-benta, hindi tayo nagbebenta ng tinuturuan po natin na matulungan ang isang tao na halimbawa na kung mawala sila, kailangan may maiiwan sa family. Kung tumanda naman, mapaghandaan nila. So, dito na i-build natin ng tama yung ating kagaya po ng solid financial foundation. Isa po yun sa napaka-importanteng bagay na maintindihan natin. So, how to pay themselves first and how to build up their wealth. So, ayun. Ayun. Wala na akong